labag ba sa batas natin na magkaroon ng pangulo na nagte-take ng drugs na drugista? Bawal po ba 'yon? Bawal po yan dahil sinumpaang na katungkulan ng presidente na ipapatupad ang lahat ng batas. Lalong-lalo na ang batas kriminal na nagbabawal sa paggamit ng pinagbabawal ng gamot. So kapag siya po ay lumalabag sa batas at gumagamit ng pinagbabawal na gamot, yan po ay taliwas sa kanyang sinumpaang katungkulan na ipatupad ang batas. At yan po ay dahilan para mawalan ng tiwala ang taong bayan. Yan po ay tinatawag na betrayal of public trust at yan po ay dahilan para siya ay ma-impeach. Alam po natin ngayon na ang numero sa Kongreso ay pabor sa kanila dahil kitang maluslos. Pero hindi po yan magtatagal dahil pag lumabas ang prueba na talagang gumagamit siya ng pinagbabawal ng gamot, pati po yung mga kongresista na ang hingi lang ay puro datong sa speaker, ay mabubukas ang kanilang mga mata dahil kapag hindi nila ginawa ang sinumpaang katungkulan nila, natanggalin sa pwesto ang nagtataksil sa kanilang sinumpang katungkulan, baka sila mismo mawala na ng mandato galing sa taong bayan sa susunod na eleksyon. Attorney Harry Roque, malinaw po na ang option na lang na natitira sa mamamayang Pilipino ay ang sinasabi ninyong Direct Sovereign Act. Yung kanilang pag-akto sa mapayapang pamamaraan without holding firearms and using firearms to overthrow the government, but to challenge the government na respetuhin ang mga saligang batas na ito. Attorney Harry Roque, gaano kahalaga po ang mga legal team, legal volunteers sa kasalukuyang panahon habang hindi pa po lumalalim ang pangil at mabangis na paggamit ng panunupil, pananakit at karahasan na ini-expect natin na gagamitin ng mga pulis at pagbayad ng mga goons upang saktan ang mamamayan? Gaano kahanda po tayo na dapat i-exercise itong Direct Sovereign Act of the People na ina-affirm as part ng jurisprudence ng batas natin in terms sa pag-iral, sa paggarantiya ng mga karapatan ng mamamayan? Hindi ito bawal. Attorney Roque, ano po mga pwedeng gawin ng mamamayan sa gitna ng pananakot na sasaktan sila, aaristuhin sila o ano pa mang forma ng mga kagipitan kapareho ng martial law? Well, ang Bill of Rights po ay garantiya na hindi yan susupili ng gobyerno at kapag sinupil ang karapatan, meron pong binibigay na remedyo at ang remedyo po ay dumulog sa ating mga hukuman na magtataguyod sa supremacy ng ating saligang batas. So kapag tayo po ay naresto na walang arrest warrant, ang ating remedy po ay habeas corpus. Kapag tayo po ay pinadisperse na dahilan, ang ating remedy po ay certiorari. Kapag hindi po nagbigay ng rally permit within 7 days na wala namang clear and present danger, yan po ay meron tayong preliminary mandatory injunction para pilitin sila o kaya naman deklarasyon na walang bisa ang kanilang ginagawa dahil sa ating saligang batas. Nariyan po ang ating saligang batas na nagbibigay ng remedyo. Ulitin ko po, ang karapatan hindi yan nakasalalay sa presidente, hindi natin utang na loob yan sa mga naghaharing uri. Yan po ay kabahagi ng kontrata kung saan pumayag ang taong bayan na magpasailalim sa gobyerno ang kanilang pangako at garansya na hindi lalabagin ng ating mga karapatan. At kapag sila ay lumabag, gaya na aking sinabi, gaya ng lahat ng iniempleyo, ang presidente ay empleyo lamang ng taong bayan, pwede siyang sisantihin kung hindi niya gagawin ang kanyang katungkulan. Klaro, Ma'am Lorraine. Yeah. So attorney, yung gusto ko yung sinabi mo, garantiya ang Bill of Rights na hindi siya dapat pwedeng labagin ng kahit nino man, kahit ang Pangulo. Pero nakita natin ang Pangulong ito, no, naramdaman natin mula simula, pinatatahimik ang kami ni Eric, pinatatahimik ang buong SMNI, at pinatatahimik si President Rodrigo Roa Duterte. At ngayon mga kababayan natin na gusto lang pumunta doon na peaceful, na maglabas ng sama ng loob, kahit yun pinipigilan niya, pinatatahimik niya tayo. So it might be a no-brainer of a question, but I want to hear your views. What do you think of a president like that? Yeah. Well, ang presidente po ng ganyan ay nagtataksil sa kanyang sinumpaang katungkulan ay taguyod ang ating saligang batas. Katungkulan ng presidente na siya mismo lumabag sa garansya na binigay na ating saligang batas sa mga mamamayan, ang katungkulan niya ay siguraduhin na walang lalabag sa garantiyang yan. At dahil siya po ang siya mismong lumabag sa mga karapatan nito, yan po ay pagtaksil sa sinumpaang ng
sinumpaang katungkulan, yan po ay basihan para siya ay maalis sa pamamagitan ng impeachment at dahilan para magdesisyon ng taong bayan kung gusto na nilang sisantihin ang kanilang presidente. Klaro. Ma'am Lorraine, at Attorney Harry Roque, we are receiving right now some information na nilagyan ng Mayor Juan, pinalagyan niya kunwari ng dami. At a certain Attorney Jose Cruz na may pascale ang lugar na walang pwedeng gumamit ng private property. Pero nakikita daw ng taong bayan ngayon, nandun ang 2 patrol car ng Bulacan San Jose del Monte PNP. At lumalabas na ang kumukumpas at nagmamaktul na huwag matuloy ang rally ngayon doon at parang maguramentado na siya sa pag-hire ng mga guns maliban kay Mayor Juan ay si Congresswoman Raida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito po'y galing mismo sa Bulacan ng mga mamamayan na hindi sila pinapalapit pero ang pulis pumasok sa private property. Gaano kagarapal ito, Attorney Harry Roque, at gaano kabigat ang pananagutang ito ng Pangulo ng Bansa at gaano tayo kahanda ang mamamayang Pilipino, mahigit na 7,000 na nanonood ngayon, so that people will be aware na kapag pinayagan nila ito ay talagang mawawala muli ang mga karapatan natin ay pinaglaban natin during the time ng diktadura ng kanyang ama na pinatalsik natin ultimately. Nakakalungkot po yan dahil si Rida Robes ay isang kongresista na hindi naman kaalyado dapat itambaluslos, no? Kaya hindi po siya sumapi sa partidong Lakas, no? Pero alam po niya ang damdamin ng taong sinusupil at nasupil din po siya dyan sa Kongreso dahil hindi nga siya kabahagi ng Lakas. Ang napagtataka, bakit ang pulisya ng San Jose del Monte ay naghihimasok sa isang jurisdiksyon na labas na ng syudad ng San Jose del Monte? So hindi po dapat na ang mga pulis San Jose del Monte ay nagpipigil ng rally dahil hindi naman po sakop ng jurisdiksyon nila ang Bustos, Bulacan. Po yan at matalik ko pong kaibigan yan si Congresswoman Rida Robes pero may katotohanan po siguro ang paghihimasok niya kung ang pulis na naririyan ay San Jose del Monte dahil siya po ang kinatawa ng San Jose del Monte at ang kanyang asawa ay ang alkalde ng San Jose del Monte. Malungkot po yan dahil hindi naman tayo nagrarally sa San Jose del Monte. Bakit pati yung pribadong pag-aari na nasa Bustos ay pinaghihimasukan ng mga politiko na hindi naman taga Bustos?